Pagbukas ko ng pinto ay naabutan namin ang anak namin na nakatingala sa amin dalawa. Agad siyang napangiti ng sobrang tamis at napatitig sa amin ng daddy niya. Agad na yumakap si Dexter sa amin dalawa ng daddy niya. Kaya nagkatinginan kami at sabay na lumuhod para magkapantay kaming tatlo. God, I really can't believe this is happening. Naiiyak tuloy ako dahil sa sobrang saya. Napaisip din ako na baka noon pa ako naging masaya kung noon ko pa nagawang turuang magpatawad ang sarili ko. I love you, son. Madamdaming sabi ni Gabriel. And I can't explain how I feel right now. I love you too, Daddy. Same to you, Mama. Napatango ako sa kanya at hinalikan siya sa noo. I love you too, baby. Anyway, may sasabihin kami ni Daddy sa'yo. Napatitig naman siya ulit sa amin na tila nagtatanong yung mukha niya. Son, is it okay with you if you have a younger sibling? Tanong ni Gabriel sa kanya. Of course! Why po, Daddy? Tila nangingislap na yung mga mata niya at natutuwa ako sa reaksyon niya. I'm pregnant, baby. It means may baby sa loob ng tummy ni Mama. So that magkakaroon ka na ng little sister or brother. Really, Ma? Napatawa kami ni Gabriel sa kanya dahil napatakip pa talaga siya ng bibig niya. I'm so happy po. Pwede ko na ba siya makita? Napatawa ulit ako sa kanya. Not now, son, okay? Lalaki pang siya ng Mama and then after that lalabas na si baby. Paliwanag ng daddy niya sa kanya. I saw him smiling while he nodding. He looked so cute. Napatayo kami ni Gabriel na makita namin si Odette na nakatitig sa aming tatlo. I know she still hate Gabriel because of what he did to me. Umalis din siya agad at nagkatinginan ulit kaming dalawa. Hinapit niya ako sa bewang at hinalikan sa pisngi. I can't believe I saw Odette here. She just disappeared suddenly years ago. Magkakilala pala kayo, love? Napatango ako sa kanya at hinawakan niya yung kamay ko. And I don't want to deny it. Kinikilig ako sa mga ginagawa niya. She's Oscar, yung sinuntok mo sa mansyon. Napakunot noo si Gabriel at napatawa ako. Dahil kahit pala siya hindi niya nakilala si Oscar. Na lesbian ito. What? Really? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. How come? She looks like a guy that time. That's why I hit her. Naiinis ako dahil akala ko lalaki mo. Napairap naman ako sa kanya. Kawawa nga si Oscar nang ginawa niya yun eh. Napatingin naman ako sa kanya. At siya naman ay nakatitig rin sa akin. Lalo na sa mga mata ko. Feeling ko nga namumula na ako. Don't stare at me like that, Gabriel. Narinig kong mahinang pagtawa niya. Buti na lang umalis si Dexter at sumunod sa Uncle Oscar niya. Or should I say Auntie Odette? Why? You look so beautiful, baby love. I can't help it. Nambola ka pa. Nga pala, bakit ka pa pumunta dito? Nagkaayos na kayo ni Jana, hindi ba? Hindi ko maitago yung hinanakit sa boses ko. Kahit handa akong magpakatanga parang may mali pa rin. Napakunot noo siya sa akin at napatitig sa mga mata ko. What? What are you talking about? Napairap ako sa kanya. Kahit kailan talaga mga lalaki hindi mapagkatiwalaan. Ang galing magpalusot. Maang-maangan ka pa dyan. Nakita ko kayo sa restaurant na hinawakan mo yung kamay niya. Tapos sa parking area ng building ng company ng pamilya niyo. Magkayakap kayo. Naiinis kong sabi sa kanya. Nakakunot noo pa rin ngunit maya-maya lang ay napatawa siya habang nakatitig sa akin. Ang sarap niyang sampalin kasi mukhang natuwa pa talaga siya. What's funny, Mr. Abilino? Napipikon kong sabi sa kanya. Kasi hindi siya tumitigil kakangiti sa akin. Bigla na lang niya akong hinapit ulit at hinalikan sa noo. Pero tinulak ko siya. You're pushing me away, love. Nagsiselos ka ba? Sagutin mo na lang yung tanong ko, Gabriel. Ayokong makipagsabayan sa kahit kanino. At huwag mo akong lokohin, sinasabi ko sa'yo. Nainis na talaga ako dahil dinadaan niya lang ako sa mga ngiti niya. Bigla na lang sumeryoso yung mukha niya. Hinawi niya yung ilang hibla ng buhok na nakaharang sa pisngi ko. Don't say that, Marga. I'm not cheating on you. Kaya kami magkasama dun sa restaurant dahil humingi ako ng tawad sa kanya. And I'm happy because after so many years kinausap niya na rin ako. Biglang pumait yung lalamunan ko. Parang ayoko yatang marinig yung mga sasabihin niya. Ewan ko ba ba't nasasaktan ako. Gayong sagot rin naman sa mga katanungan ko yung hinahanap ko mula sa kanya. Marga, I'm sorry for whatever you saw that day. Promise walang halong mali siya yon.
Nagpa-thank you lang ako sa kanya dahil kinausap na niya ako. At matagal niya na raw akong napatawad. I promise, I love you. And the attraction I feel for you is different. And no one can replace you here. Sabay turo niya sa puso niya. And you don't have to worry about dahil ikaw lang at ang mga anak natin ang gusto kong makasama. Nothing else. Just only you. Napasinghot ako at gumanti sa yakap niya. I love you too, Gabriel. After namin mag-usap ay tila binunutan ako ng tinik. Akala ko kasi may masasaktan na naman ako. Kahit mahal ko siya, hindi ko pa rin kayang makipagrelasyon sa taong committed sa iba. Because it's out of my character. Totohanan na ba yan? Magpapakamartir ka na talaga? Mataray na tanong ni Odette sa akin nang madatnan ko siya sa kitchen na nag-aayos ng mga lulutuin. Tinulungan ko na rin siya. Napalingon ako sa kanya at nakatitig siya sa akin. Odette, masisisi mo ba ako? Hindi ko na malaya nahulog na pala ako sa kanya. And I can't help it. Mahal ko na pala siya. At ayoko maging selfish na ina sa mga anak ko. Napatango siya sa akin at saka ibinalik yung tingin sa ginagawa niya. Bahala ka. Nakikita ko namang mukhang totoo yung ipinapakita ng Gabriel sa'yo. Huwag ka lang niya saktan ulit dahil ako na talagang makakalaban niya. Napangiti ako sa kanya. Lumapit ako tsaka niyakap siya. Thank you so much for always being there, Odette. Hindi ko matutumbas ang lahat ng tulong na nagawa mo para sa akin. Thank you. Hay nako, huwag kang magdrama. Okay lang yun. Basta para sa inyo ni Dexter, I'm willing to help. At sana nga Marga, tuluyan ka ng sasaya. And you don't know how happy I am for you. Napangiti ako sa kanya at kahit nga ako hindi makapaniwala sa sayang nararamdaman ko ngayon. Kung ano man ang darating pa sa buhay ko, kakayanin ko para sa mga anak ko. Kakayanin ko para sa pagmamahal na tumubo na lang bigla sa taong hindi ko inakalang mamahalin ko. Sa kabila ng mga kalupit ang ginawa niya sa akin. Wala eh. Tinamaan ako. I love him. I love Gabriel Abilino. He is the man who broke my heart. But he is also the man who rebuilt my broken heart. Nag-aayos ako ng mga bulaklak nang bigla na lang may yumakap mula sa likod ko. Napangiti ako nang hinalikan niya ako sa pisngi. Nang lumingon ako sa kanya. You look so beautiful today, wife. Nag-init ang mukha ko dahil sa sinabi niya. At inaamin kong kinikilig ako sa tinawag niya sa akin. Kahit pa na hindi pa kami kasal. You look handsome too, hubby. Napangiti siya sa akin at mas lalong hinigpitan yung pagyakap niya sa akin. I like that, ha? Ang sarap pakinggan kapag galing sa'yo, hubby. Napatawa ako sa sinabi niya. Wala na yatang makakapantay sa sayang nadarama ko mula nang magkaayos kaming dalawa. Ngayon na kami pupunta ng cemetery for the death anniversary of my mother. Oh, si Jericho na yata yan. Pagbuksan mo. Nakita ko kung paano umasim yung mukha niya. Pero nang makita niyang nakatitig ako sa kanya, ay agad din itong nagbago at napakamot pa siya sa ulo niya. Sinundan ko siya ng tingin nang lumabas siya ng bahay. Napakataas talaga ng pride niya. Sa kanilang dalawa ni Jericho siya ang ubod ng pasaway. Napakasuplado niya. Baka nga namanan niya yun sa ina niya. Speaking of their mother, alam kong malaking hadlang siya sa amin ni Gabriel. Pero bahala sila kung ayaw niya talaga sa akin. Hindi ko ipipilit yung sarili ko sa kanya. Naglakad na lang ako at sinundan siya. Pinagbuksan niya nga si Jericho. Nagkatitigan silang dalawa at ngumiti si Jericho na parang nanguuyam. Sinundan niya ito ng masamang tingin nang maglakad si Jericho papunta sa akin. Hey, how are you, baby? Nakangiti niyang sabi, akmang yayakapin niya sana ako. Nang bigla na lang may humila sa kanya at kunelyohan siya. Gabriel, stop it! Saway ko sa kanya. I saw how he clenches jaw. At pikon na pikon yung mukha niya. Nang napatawa si Jericho habang hawak niya ang kwelyo nito. Come on, Gabriel. We are twins, so we can share with the woman. Gabriel, wag! Jericho, ano ba? Pigil ko sa kanila. Kasi parang aambaan niya na naman ito ng suntok. Naiinis ako dahil alam kong inaasar niya yung kakambal niya na mabilis namang napipikon. Muli siyang napatawa at itinaas yung dalawang kamay na tila sumusuko. Let me go, brother. Just kidding, okay? Ang arte mo kasi nun. Buti na lang hindi ko nakalimutan na kasal na ako dahil kung hindi baka... Go on. Say it. Masasaktan talaga kita, Jericho. Gabriel, ano ba? Tumigil ka nga. Hinila ko siya dahil hindi maawat si Jericho kakatawa. At siya naman ay dumidilim na yung mukha niya kakatingin dito. Hay nako, I can't believe you forgave him, Marga. Naku, dehado ka dyan.
Nambababae yan. Sa una lang naman yan malambing pero kapag natagalan na ilolokohin ka lang. Nagulat ako nang mapahiyaw siya sa sakit. Nang bigla na lang siya binalibag ni Gabriel sa braso. Gabriel, bitiwan mo siya! Aray ko, totoo naman. Muli ko siyang pinigilan ng susugurin niya na naman ito at mabilis na umalis si Jericho papasok ng bahay. Napapailing na lamang ako sa inaakto ng magkapatid. Sabay pa kaming napalingon ng tinawag kami ni Dexter. Napangiti ako nang makita yung suot niyang polo shirt na bumagay sa pantalon niya. Buti na lang at nagustuhan niya yung binili ko sa kanya kahapon. Sunod na lumabas ng bahay ay si Odette. At nakasimangot siya habang sinasabayan siya ni Jericho sa paglalakad. Daddy, how's my look? So great, you look handsome. Nagmana ako sa'yo, Daddy. Handsome, right? Napatawa ko sa sinabi niya. At ganoon na lang pagtawa ng daddy niya sa kanya. Saka siya kinarga. Yes, nagmana ka kay Daddy. Love, tara na. Napatango ako sa kanya. Nakalimutan ko pala yung bulaklak. Akmang maglalakad na ako pabalik ng bahay. Nang makita ko si Odette na bitbit niya pala ito. Thanks, Odette. Kay Jericho ka sasabay? Napairap siya sa akin at namumula yung pisngi niya. Napatawa ko sa itsura niya, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila doon sa loob. Kung bakit mukhang inis na naman siya. Sa inyo ako sasabay. No, sa akin ka sasabay. Singit ni Jericho sa amin. Hindi ako sasabay sa'yo. Maghanap ka doon ng makakasama sa kotse mo. Napangiti ako ng dali-dali akong umalis at pumasok ng kotse ni Gabriel. Habi, tara na. Alright, wait. Napatitig naman ako sa kanya nang lumapit siya sa akin. At ilang pulgada na lang yung gap namin sa isa't isa. Kinabahan ako bigla at pakiramdam ko nag-init yung mukha ko habang nakatitig siya sa akin. Fasten your seatbelt, wife. Napaiwas ako ng tingin nang ikabit niya sa akin yung seatbelt. Pero gano'n na lang ang pagkagulat ko ng paglingon ko muli sa kanya ay bigla na lang niya akong ginawaran ng mabilis na halik sa lips. Napangisi pa siya sa akin nang sinamaan ko siya ng tingin. Tiningnan ko si Dexter sa likod at nakahinga ako nang hindi siya nakatingin sa amin kundi sa hawak niyang tablet. Kaya pala pumaparaan yung ama niya. Nang umandar na yung sasakyan niya ay doon lang tila nagising si Odette mula sa pakikipagbangayan kay Jericho. Inis niyang sinundan ng tingin yung kotse at napatawa ako sa kanya. Matagal na ba kayo magkasama ni Odette? Napalingon ako sa kanya habang nagdadrive siya. Oo, buntis pa lang ako siya na yung tumulong at kasama ko sa buhay. Alam mo na, walang planong panagutan ako ng lalaking nakakuha sa akin. Nakita ko kung paano gumalaw yung Adam's apple niya at pati yung muscles niya sa muka. Humina yung takbo ng kotse saka itinabi niya sa gilid ng daan. Tumingin siya ng seryoso sa akin at ginagap yung dalawang kamay ko. Bakit mo itinabi? Marga, feeling ko hindi mo pa rin ako napapatawad. I can sense the sadness on his voice. Habi, napatawad na kita. Ano ka ba? Pero hindi ko lang maiwasang alalahanin lahat ng pinagdaanan ko. You know naman, napakabait kasi ng ama ng mga anak ko. Sabi ko na may halong pang-uuyam. Nakita ko kung paano namula yung mukha niya. At ilang beses ko nakitang gumalaw yung Adam's apple niya. Bumuka yung bibig niya pero walang lumabas na salita. Nakatitig lamang siya sa akin. At bigla na lang akong napatawa dahil mukhang nagmamakaawa na naman yung mukha niya. Eto naman, ang seryoso mo. I love you, Gabriel. Mag-drive ka na. You're teasing me. You don't know how I feel when you remember all the hardships you have gone through in your life. Nilingon ko muna si Dexter na busy kakanood sa mga kid shows tsaka mabilis ko siyang hinalikan sa labi. Joke lang eh. I love you. Fine, I love you more. Napabungis-ngis ako dahil mukhang nasira ko yung mood niya. Ewan ko ba't natuwa ako imbis na makonsensya. Hindi niya na pinakawalan yung kaliwang kamay ko habang nagdadrive siya. Sinasaway ko siya pero ayaw niya magpaawat. Nang makarating kami sa cemetery ay tinanong kami ng guard kung sino yung pupuntahan namin. So I told him that I will visit my mom. Naglakad kami ng ilang metro bago nakarating sa puntod niya. Napatitig ako sa pangalan niya at saka ako inilagay yung mga bulaklak. Ginaya rin ako ng mag-ama ko. At ganun din ang ginawa ni na Odette at Jericho. It's been a years pero walang araw na hindi ko siya namimiss. Noong nakaraang taon na pumunta ako dito para dalawin yung puntod niya, ay hirap na hirap ako. Kulang na kulang at akala ko kailanman hindi na ako mabubuo. And I didn't expect this is gonna be happen. Nabibisita kami sa kanya ng buo. Na hindi na malungkot habang kinakausap siya. Kahit alam kong wala na siya. Nagpalipad kami ng white balloons at tuwang-tuwa si Dexter sa ginagawa niya.
Nakatitig lamang kami ng daddy niya sa kanya habang nakayakap siya sa likod ko. Don't be sad, wife. I know she's happy for you now. And I promise I won't leave you because I don't want to see you sad. Thank you, Gabriel. Siguro kung hindi mo kami sinundan dito, habang buhay na tayong hindi magkikita. Natigilan siya at bigla niya akong pinaharap sa kanya. What? And where you have to go then? Nakakunot noon niyang tanong sa akin. Sa ibang bansa. I will chase you anywhere you go. Kahit sa pinakasulok pa ng mundo, wife. Napangiti ako sa sinabi niya. Ano naman ang gagawin ko sa ibang bansa, di ba? Binibiro ka lang eh. Ano naman ang gagawin ko sa ibang bansa? Siguro kapag nangyari yon, dito lang sa bansa natin. Siyempre magtatago ako kahit saan. Really? Ako pa ba yung pagtataguan mo? Napatawa na ako sa mga reactions niya. And I know I can't do that. Wala akong kalaban-laban sa bilyonaryong tulad niya. At kahit kaano man siya kayaman, wala akong pakialam tungkol doon. All I need is him, his care, his love and his heart. Yun lang. Hindi bali nang mamuhay kami ng simple, basta kumpleto at payapa. Ganun pala pag nagmahal ka ng totoo. Hindi mo kailangan ng anumang bagay na meron siya. All you need is a genuine love too. Oo na, pero may alam akong lugar na sigurado kung hindi mo kami mahahanap. Tumaas yung kaliwang kilay niya. Aha, and where is that place? Secret, baka kasi mag-away tayo. Doon ako pupunta, pwede ka na rin makahanap ng bago mo kapag nangyari yun. Mas lalong kumunot yung noo niya at nakatitig na siya ng matalim sa akin. Napatawa ko bigla dahil hindi talaga siya mabiro. Napakasuplado niya pero ewan ko ba. Imbes na mainis ay tila kinikilig ako sa mga galaw niya. He's the man I wanted to be with. You're making a story. Sabihin mo na sa akin, wife, dahil baka aawayin mo ko ng walang dahilan and after that I can't see you. Grabe ka naman, akala mo sa akin may toyo? Wala ba? Let me say mood swings. Hoy, ang kapal mo ha. Magpalit tayo ng sitwasyon, Gabriel. Ikaw maging babae at magbuntis para malaman mo. Ngayon ay siya naman ang tumatawa. Inis ko siyang tiningnan at mukhang aliw na aliw pa siya katititig sa akin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.